What's up po mga kasitaw? Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, March 16. At katatapos lang po ang first evaluation po dito po sa sitaw. At I hope na nakapasa po ang lahat ng mga kasitaw sellers upang sa ganun po ay masaya po tayong lahat. Ano po? So gaya po ng sabi ko po sa last video ko na i-update ko po kayo kung pumasa po ako sa evaluation or hindi at kung ano ang ginawa ko para makapasa sa evaluation. So yan po ang isi-share ko po sa inyo sa araw na ito. Ngunit bago po ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe, pindutin lang ang subscribe button at pati na rin po ang bell button para ma-update po kayo once na may bago akong upload na video. So wag na po natin patagalin. Let's go! So ayan po ang aking account. Punta po tayo sa aking dashboard. So ayan, kung mapapansin nyo po ay nasa 55.83% po yung aking processing rate. So naipasa ko po. Kasi yung last video ko po, sinabi ko po doon na kailangan ko pa pong mag-process po ng 22 orders. Kasi nga po, 45 orders pa lang po yung aking na-process at ang pumasok po na total orders po sa loob po ng 15 days ay 120. So kailangan maka 67 orders po ako na ma-process. So itry po natin na i-compute kung tama po ba yung nasa account po natin na 55.83%. So 67 divided by 120 times po natin sa 100. So ayan, tama po. 55.83%. So ganun lang po guys yung pag-compute ng processing rate. So ano naman kaya ang ginawa ko para maabot po yung 55.83 na processing rate? So unang-unang ginawa ko, siyempre nag-vacation mode po ako hanggang 15. At habang naka-vacation mode po ako ay pre-process ko po yung mga pending orders ko po. At isang ginawa ko pa po ay simula po nung March 1 ay inuuna ko pong pre-process po yung mga medyo matataas pa, yung nasa 400 plus. At iniiwan ko po yung mga single items lang, yung mga 200 plus. Basta hindi pa po siya ma-overdue, ay iniiwan ko muna. Kaya pagdating po ng araw na ako po ay nag-vacation mode, yun na po yung mga pre-process ko. Halos doon na lang lahat sa mga single. Nagdagdag na lang po ako ng isang 400 plus para maabot ko yung 55% na processing rate. At kadalasan po na pinaprocess ko po mula nung March 1 ay hanggang 3 orders lang po araw-araw. Kaya nung naka-vacation mode na po ako ay hindi na po ako nahirapan sa aking budget dahil maliliit na po halos yung mga natira na aking ipaprocess. Okay po, kasi napansin ko po pagka halimbawa inuuna ko po yung maliliit, kasi yan po yung ginagawa ko noon, ay siyempre mas marami po yung napaprocess, mas marami naman po yung pumapasok na orders. Kaya binago ko po yung style ko po, inuna ko muna yung mga 400 plus lang, hinayaan ko na lang po yung mga 600 kahit ma-overdue. Basta inuna ko po yung 400 plus lang. At nung nagbakasyon na po ako, nag-vacation mode na po ako, ay doon na po naipon yung mga single items lang, yung 200 plus lang. Okay po. So ito naman po yung aking nasa pricing money. Nasa 32,402. Ito na po yung sa puhunan ko, kasama na po dyan ang aking kapital. At yan po nasa wallet balance, yan na po yung bumabalik na from pricing money to wallet balance. Kaya yung mga bumabalik po, pumapasok po sa aking wallet balance ay ginagamit ko po muli para makapag-process mo po ng mga orders. So ganun lang po
paikot ng paikot para mag-compounding po yung income po natin para mas mapabilis po ang paglaki po ng aking income. At mayroon pa akong gagawin na strategy para mas lalong mapabilis po ang paglaki ng aking income. So yan po ang i-update ko po sa inyo once na nagawa ko na po yan. Ngayon naman ay i-click lang po natin itong details of wallet para makita po natin yung mga bumabalik na pera po natin from freezing money to wallet balance. Ayan po. At pati yung mga pinipick up po natin na process po natin ay makikita po natin dito. Ayan. At ang kagandahan po dito sa sitaw, pagka araw-araw ka pong nagpa-process ay araw-araw na din po yan na may bumabalik po sa iyong wallet balance. Once na nag-umpisa na may bumabalik sa iyong wallet balance, tuloy-tuloy na po yan. So hindi ka na po mahirapan na mag-process araw-araw. Ano po, kasi may bumabalik na eh. Kumbaga, first 20 days lang po yung medyo critical po sa atin, lalo na kung medyo maliit po yung ating capital. Pero once na nakasurvive po tayo dyan sa 20 days, ay okay na po yan ang flow ng ating store. Kumbaga, kung may madagdag po tayo sa ating capital kahit pa kunti-kunti, ay mas maganda. Kumbaga, hindi na po tayo mahirapan pa. Okay po? So hanggang dito na lang po at nawa po ay nakatulong po ang video na ito, lalo na po sa mga bago at sa mga nahihirapan po na makapasa po sa evaluation. Tamang diskarte lang po ang kailangan po nating gawin. Kasi kahit na malaki po ang ating puhunan, kung wala po tayong diskarte ay talagang mahirapan po tayo. Mas lalo na po kaya kung maliit po yung ating puhunan. Lalo po tayong mahirapan. Pero kung alam na po natin ang ating ginagawa, alam na po natin yung mga diskarte kung paano po ang dapat gawin, ay hindi na po tayo ma-stress. Okay po? So, happy earnings po mga kasitaw.